Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, kaysa ng lahat ng mga deboto ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, tayo may bilisang parokya ay nakikipagdiwang, nakikipagkaisa sa kanila sa paglindan natin translasyon ng pong Nazareno mula Quirino patungong Quiapo Church. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa upang tayo maging marapat pakibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ang Ginoong kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdarahal, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatihan. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ako'y na iyong anak ang krus at kamatayan upang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pagkako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ay sa diwa ng pagsunod sa iyong kaloob na ginanap na iyong anak, ay pagpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa iyo, Panginoon, at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulingin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lipulin ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ang kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari ang kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng paggalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristong Panginoon sa kairarangal ng Diyos Ama.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi bumaba mula sa langit ang anak ng tao. At kung paano itinaas si Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po naman. Sa taong pong ito, ang naging tema ng pagdiriwang ng kapistahan ng Nuestra Jesus Padre Nazareno sa Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno ay ibig mo naming makita si Jesus. Ito yung ginawang tema ng mga kaparian sa pangunguna po ni Father Jun Sescon para sa pagdiriwang sa taong ito. Ibig nating makita si Jesus o ibig naming makita si Jesus. Pero ang temang ito'y maganda in the sense na ito'y simpleng tugon lamang natin sa ating Panginoon. Kung ninanais nating makita si Jesus, itong pagnanais nating makita ang ating Panginoon, ang Nuestro Padre Jesus Nazareno, ay tugon lamang natin. Tugon saan? Sa Diyos na nagpakita. Sa Diyos na nagkatawang tao. Yan yung ginunita natin nung araw ng Kapaskuhan. Kaya sa altar natin, magpahanggang ngayon ay dyan pa rin ang nativity. Dahil ito'y pagkapalala sa atin na ang Diyos ay nagpakita sa tao sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Kaya nga, noong linggo, kapistahan ng Epifania, ito yung pinaalala sa atin ng simbahan sa kanyang pagpapakita sa mga pantas, sa mga hentil na pantas. Ito'y pagpapaalala sa atin na ang Diyos, ang kaligtasan, ang kaharian ay inilan niya hindi na lamang para sa Mahudyo, bagkus sa lahat ng tao. Ibig nating makita si Jesus, ititugon natin sa Diyos na nagpakita. Taglayang pananampalataya sa Kanya. At ito mga kapatid ang siyang pinapayag sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Kagabi po ay nakadalo ako ng misa sa grandstand.
sa panguna po ni Kabuniang Advincula, Cardinal Advincula. At ito nga yung mga pagbasa na ginamit para sa kapistahan ngayon. Sa ating po unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, ating natunghay ng pagrereklamo ng mga Israelita kay Moises dahil akala nila ay pinabayaan sila ng Diyos. At dahil dito ay nagpadala ang Diyos na makamandag na ahas at sino mang matuklaw nito, makagat nito ay mamamatay. Pero nanikluhod ang mga Israelita na sila'y patawarin sa kanilang ginawang kapahangasan. Kaya inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng tikil. At dito sa tikil dito mayroong imahe ng ahas. At sino mang matuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Pero hindi lamang ito simpleng pagtingin. Nakapag tumingin sila sa tikil ng ahas ay gagaling sila. Kundi ang pagtingin dito ay pagtingin na may pananampalataya. Ang pagtingin dito ay pagtingin ng pananampalataya. Kaya nga sinabi natin mga kapatid na yung pagnanais nating makita ang ating Panginoon ay tugon natin. At ang tugon natin dito ay walang iba kundi ang ating pananampalataya sa Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay makita, samahan. Kaya nga, kagabi po, sa misa po ni Cardinal, ang sinabi niya na isa sa mga punto na binigay niya dito ay makita si Jesus, makita ni Jesus, at ipakita si Jesus. Makita ang Panginoon, yun yung ating pinakatema ng pagdiriwang, at gayon din, makita ni Jesus. At ano yung makita ni Jesus? Na sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, makita niya ang kalalagayan ng bawat isa sa atin. Makita niya, at hindi lang basta makita, maranasan niya, maliban sa pagkakasala, ang naranasan nating mga tao. Kaya nga po, hindi katakataka na sa ating mga Pilipino, ang isa sa pinakatanyag, pinakamamahal nating imahe ng Panginoon ay ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bakit? Sapag nakita natin na sa kanyang pagkapasa ng krus, patuloy niya tayong sinasamahan. Patuloy siyang tila bagang nakikibuhat sa krus na pasan-pasan ng bawat isa sa atin. Kumbagay, papapagpapalala sa atin dito mga kapatid na hindi lang tayo ninais na makita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, kundi nais din ng Diyos na samahan niya tayo sa ating kalalagayan. At ano bang pinakamagandang pamamaraan na makitang sinasamahan tayo ng Diyos? At ito'y sa pamamagitan ng mga pagsubok, pagdurusa na nararanasan ng bawat isa sa atin. Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo mga Pilipino, napakalaki ng paggabal natin sa Nuestro Padre Jesus Nazareno sapagkat alam nating sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa ating buhay, may Diyos na sinasamahan tayo, may Diyos na tumutulong sa atin, may Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa atin. At yun yung mahalaga mga kapatid, yung meron tayong pinangahawakang pag-asa parati sa ating buhay. Kaya nga, mapapasin niyo, mula sa taong-taong pagdiriwang ng translasyon, milyong-milyong Pilipino ang dumadagsa. Mula sa Quirino Grandstand, pabalik sa Quiapo. Hindi lang ako updated kung nasaan na ngayon ang prosesyon. Pero bakit ganun na lamang pagdagsa ng tao, ng mga Pilipino? Sa simpleng dahilang nakakahawak sila, nakakakuha sila ng pag-asa mula sa Diyos sa lahat ng kanilang pinagdaraanan, sa lahat ng ating nararanasan sa ating buhay. At ganun kahalagang pag-asa sa atin. Sapagkat kung mayroon tayong pag-asang pinanghawakan, makita natin na mayroon pang dahilan
para magpatuloy sa ating buhay. Kapag may pag-asa tayong pinangawakan sa ating buhay, dahil alam nating tayo'y tinutulungan, sinasamahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, binibigyan pa tayo ng panibagong pag-asa, dahilan upang makita ang buhay na napakaganda. Ganyan kahalaga sa ating mga tao ang pag-asa. Kasi nga para sa atin, kapag ang tao, mga tao ay nagsimula na mawala ng pag-asa sa buhay, ano nangyayari sa atin? Nawalan tayo ng ganang mabuhay pa. Kapag walang pag-asa nakikita sa ating buhay, para bagang nasabi natin, sayang naman lahat ng pagpupunyagi natin. Sayang naman lahat ng effort sa binibigay natin kung wala rin namang pag-asa na natatanaw sa ating buhay. Nais nating makita si Jesus, ititugon natin na may pananampalataya sa Kanya. Nakita tayo ni Jesus. At ang kanyang pagkakita ay hindi lamang basta pagtingin o pagsulyap, kundi din pagsama sa ating kinalalagyan. At sa kanyang pagsama sa atin, doon tayo humuhugot ng panibagong pag-asa sa ating buhay. Kagabi nga po, habang kami papunta doon, makikita mo, napakaraming tao naglalakad. Meron pa mga sanggol, mga bata. Sabi ko, siguro ito yung mga hiniling ng mga tao, ng mga anak. Kaya ngayon dinadala nila ito. Dili kaya may sakit yung kanila mga anak at ito'y tinataas nila, inilalapit nila, idinudulog nila sa Nuestro Padre Jesus Nazareno para sa kagalingan o kaayusan ng kanilang buhay. Kung bakit, sapagkat tuwing sila'y tumitingin at nagdarasal sa ating Panginoon, nakasusumpong sila ng panibagong pag-asa. May pinangahawakan, mayroong kinakapitan tayong mga tao. Mga kapatid, sabi sa Ebanghelyo, ganoon na lamang pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan sa atin, kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay, magkaroon ng pag-asa, at higit sa lahat, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa sa ating karanasan, sa gitna ng mga pagsubok na naranasan natin, makita natin ang poong Nazareno na maaari nating kapitan, na maaari nating pagmulan pagmulan at pagkuhanan ng panibagong pag-asa sa ating buhay. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagmahal ng labis sa mundo, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus para sa atin. Ating itutugon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga simbahan sa lupa naway magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristong itinaas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos,
naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makita si Kristo, ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nahihimlay kay Kristo, naway magpatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang mga nagpapasalamat sa ating Panginoon, sina Jayan Louie, Jessen Liam, Jean Lynn Calimon, Apolinario at Ligaya Katalig at pamilya, Hana Halili at pamilya, Nestor Halili at pamilya, Adas Bakery, Ponsing at Lita Espinola. Gayun din para sa natatanging kahilingan ni Modesta Santos at Luz Capili. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Virginia Franco, Tony Cruz, Aurea Cruz, Ligaya at Apolinario Catali. At para sa ligtas sa paglalakbay ni Jamie, Zoe, Yuan Donato. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Mamerto, Yolando, Romulo, Elvira, Jeffrey, LJ, Basilia, Jose, Melchor, Victor, Joseph, Adrian, Basilia, Placida, Florencio, Juana, Gerardo, Romel, Estrelita, Felix, Sergio, Tom, Sena, Roberto, Susan, Grace, Aurea, Manuel, Milagros, Ronilo, Raul, Jovita, Carmelita, Oliver, Florante at Orlando. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming mapagmahal, nasa krus ang aming pag-asa sa buhay na ito at sa kabila. Ipagkaloob mo ang aming mga kailingan habang nagpupuri kami sa iyo dahil sa iyong mga awa sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Pag-aalay. Sa kalangitan, ang tinapay at alak ito.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas na Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapawang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus siya nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana, o sana, o sana, o sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana, o sana, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco naming Papa, at idinig sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at pakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
dakilang iyong kiligilid itata sa puso. Manalangin tayo. Ama na Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pagkinabang, ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay, ay iyong hatid sa pagkabuhay sa kalahatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na makasumpong ng pag-asa mula sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno,